nakakasakit sa kapwa? Ito ba ay natutuwa ba ang magulang ko nito pag ginawa ko to? O ako'y mapapagalitan? Ha? Tanungin mo ang Holy Spirit, nakakatuwa ba itong ginagawa ko sa church? O nakakalungkot? Nakaka-divide ba ito? O nakakalunan? Ito bang gagawin kong ito ay makikita ang Diyos o ako? O araw-araw yun. No? To walk in the Spirit is to be led by the Holy Spirit. And to be led by the Spirit is to be controlled by the Holy Spirit. Isulat niyo yan at pag tulay-tulayan yan at i-apply niyo yan sa buhay niyo. To be led, pag sinabi mo naman led ka ng Spirito, kontrolado ka ng Holy Spirit. Saan ka ba kinokontrol ng Holy Spirit? Sa emotion. Ano ang fruit of the Spirit? Una, love. Kung wala ka ng love, ha? At galit na at palagi ka nalang mainitin, hindi ka led by the Spirit. Ha? Sinful nature na yan. Yung anger na yan. Yung pagkamainitin na yan. Yung pagiging matampuhin na yan. Yung pagiging balat sibuyas. Hindi yan led by the Spirit. No? Pag kontrolado ka ng Holy Spirit, may pag-ibig ka. Pagkatapos, meron kang joy. Pag ikaw joyful, paano mo makikita ng joyful? Takat na kanta ka. Panay ang awit mo sa Lord. Paham-ham ka sa Lord. Naglalaba, nagluluto, naglililis. Kung ano ang ginagawa mo, parang gustong-gusto mo, umawit sa Lord. Ang sarap-sarap umawit sa Lord, amin? Hindi lang pagsantin tayo awit-awit dito. Bahagi yung pero everyday. Para ikaw post ng banal ng Espiritu, speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs, sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father in the name of our Lord. You are always grateful to God. Pag-isip mo, Lord, salamat, buhay pa. Salamat, Lord. Kasama ko ang banal ng Espiritu. Salamat, Lord, sa kabungan. Salamat sa pabor. Salamat sa biyaya. Salamat. Kung kasi thankful ka. Pag hindi ka lang ng Holy Spirit, reklamo mo ng reklamo. Ito na lang ang pera ko. Wala na akong magagawa. Ano ba buhay ito? Oh, bakit ako naman napagsak na sa'yo lahat naman. Hindi mo nakikita yung given na yan. In this world, there are many problems. Pero reklamo ka ng reklamo. Be grateful to God. Amen? And you will see the difference. Pag kontrolado ka ng Holy Spirit, puspos ka sa pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Pag ikaw may problema, tandaan nyo, kayawan nyo ako, purihin nyo ako. Bahala ng Diyos na sumagot sa inyo. Kung minsan di mo na alam kung sasabihin, purihin mo na lang ang purihin. Mamaya makikita mo, binigay na ng Lord yung sa ilalim mo. So, wag magreklamo, ang pagreklamo, reclamation is a fruit ng sinful nature natin. Wala na yan dapat sa atin. To be controlled by the Holy Spirit is a continuing process of being guided by the Holy Spirit in all our actions. Sa lahat ng actions mo, kailangan ginaguide ka ng Holy Spirit. Kasi I tell you, you are blessed to be a blessing. Lahat ng gagawin mo, nakaka-bless sa iba. Kasi guided ka ng Holy Spirit. Matalino ng Holy Spirit na ang sasabihin sa'yo, ikaka-bless ng iba, hindi ikakasama. Hindi ikakasakit ng damdamin. Hindi ka sisira ng iba. Hindi ka disibay ng iba. Hindi ka kakalat ng lasin. Andaan niyo yan? Pag kayo ay nagpapaturo sa Holy Spirit, continue every day yan. Moment after moment. No? Minute by minute. Seconds. Mahalaga yan sa Holy Spirit. Kaya na pag gagawa ka ng decision, you ask the Holy Spirit to guide you. Ano bang puso ang gusto mo para sa akin? Ano ba yung swak sa gift ko? Sa talento ko para ako maging successful na in the future, ano ba yun? Kailan mo ako, Lord, gustong mag-asawa? Lord, dali-dalian na naman po. At doon sa mga kabataan, Lord,
turuan mo po akong maghintay.